Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang paksa natin ngayong umaga, use the law to protect yourself. Sa Tagalog, gamitin mo ang batas para protektahan mo o may pagtanggol mo ang iyong sarili. Yan. Yan ang paksa natin ngayon. Maalala ko kasi, ang aking ama na dating empleyado ng korte ng isang court processor server, ang father ko, ang sabi niya sa akin nung magkasama na kami sa Maynila, kasi doon siya nag-assign sa Regional Trial Court, Branch 14. Siya yung court processor server doon. Yan ang father ko, no? Ang sabi niya sa akin, anak, kapag professional ka na, huwag mong gamitin yung batas para irurumin mo sa baling na tao, Sabi niya sa akin, gamitin mo ang batas para protektan mo yung sarili mo. At yun ay ginawa ko sa aking kanyan. Sa pagpasok ko ng trabaho, para akong maging permanente, ginamit ko ang batas. Para sa ganun ay ma-permanente ako. Okay? Nung magre-retire na ako, ginamit ko rin yung batas. Na? Para sa ganun ay magkaroon ako ng pensyon. Kapag hindi ka marunong ng batas, hindi mo maprotektahan yung sarili mo. Ayan. So, tama ang aking ama. No? In order to protect yourself, use the law. Gamitin mo yung batas. In order to use the law, kailangan alam mo yung batas. Hindi mo pwedeng magamit yung batas kung hindi mo alam. Kaya pag-aralan mo. O kahapon kasi, hinuli ako ng isang tricycle boy. Doon sa City Road. Kasama ko si Sister Edna. Sabi niya, "Hoy, bawal na yung e-bike na yun dito." So, hindi niya alam yung batas. Tumatakbo ako sa City Road, which is the secondary road, na allowed ng LTO. At Saturday yun. No? So, yung tao na yun, mangmang sa batas. Hindi siya nakikinig. Ako, alam ko yung batas. Kaya, alam ko yung tinatakbuhan ko, karsada. Okay, pwede bang tumakbo? Kasi, alam ko yung batas. So, alam kong protektahan yung sarili ko. Bakit? Kasi, meron akong e-bike. Sabi nila, pinagtatawanan na nila yung may e-bike ngayon. Mali. No? That's why my father said, use the law to protect yourself. Yung kapatid ko, yung tinitirahan niyang lupa ngayon, biglang pinasok yun. Tinignan ko yung batas. Hindi sinunod nung tao na yun, kahit mayaman siya. Yung batas, hindi niya sinunod. So, ginamitan ko siya ng batas para maprotektahan yung kapatid ko. Hindi sa sarili ko, kundi yung kapatid ko. Gumamit ako ng pera ko para maprotektahan yung kapatid ko. Ginamit ko yung batas ng bansa para maprotektahan yung kapatid ko. Ngayon, meron na siyang dokumento na meron siyang karapatan sa lupa na yun. So, yan ang ibig sabihin niyan. Yan ang sabi ng aking ama. My father is a court processor server. No? Iwan yun, isang posisyon na mahalaga sa korte. No? Ayan. So, ay Ugnayan yan, pagpatuloy natin.
Sa Galatians chapter 6 verse 2, sabi ng ating Apostol Pablo, makinig kayo mga kapatid, help carry one another's burdens. And in this way, you will obey the law of Christ. Obey. Gamitin mo yung batas ni Kristo. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay may batas. At yun ay gagamitin natin para saan? Para protektahan natin yung sarili natin. Okay? Pagpatuloy natin. Sa John 14:23. Kung ganun, may batas si Kristo Jesus. Anong gagawin natin? Jesus answered him, those who love me will obey my teaching, my law. No? So, kailangan, si Kristo ay may batas, kailangan sumunod tayo doon. Bakit? My Father will love them, and my Father and I will come to them and live with them. Kaya yung Holy Spirit, mananahan sa atin. At alam natin, sa Ephesians chapter 4, verse 30, kapag nasa sayo yung Holy Spirit, yan ay tatak ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Nakuha ninyo? So, use the law of Christ to protect yourself. Ano yung protection mo? Para sa ganun ay ikaw ay maligtas. Okay? Pagpatuloy natin. Sa John 12:48, bakit natin kailangan alam yung batas ni Kristo at kailangan natin sumunod sa batas ni Kristo? No? Yung isa doon ay yung si Kristo at yung kanyang Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mananahan sa atin. At tayo'y tatatakan para sa iyo, tayo'y maligtas pagdating ng araw. Yan. Bakit ba kasi tayo ililigtas? Kasi hahatulan yung tao. No? Pagkatapos niyang mamatay, hahatulan na yan. No? At sa huling araw, yun na yung huling paghahatol, final judgment. Sa John 12:48, those who reject me and do not accept my message have one who will judge them. Kung sino raw ang hindi tatanggap kay Kristo at doon sa kanyang message, yung kanyang batas, yung kanyang inuutos, the words I have spoken will be their judge on the last day. Yan. So, kaya kailangan alam natin yung batas ni Kristo, sumusunod tayo doon para hindi tayo hahatulan. Napawa ninyo? Ayan. Sa John 6:16, bakit mahalaga yung batas ni Kristo, yung kanyang salita, na kailangan sumunod tayo doon? Sa John 6:68, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, Simon Peter answered him. Kaharap niya si Apostol Pedro rito, no? At kinakausap niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ba'y hihiwalay na sa akin? Ang ibig sabihin, kayo ba'y hindi susunod na sa akin? Sa aking mga salita? Sa aking mga inuutos? Yun ang tanong ni Kristo sa mga apostol. At ang sagot ni Simon Pedro, Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. Yun pala, kung bakit kailangan tayo, alam natin yung batas ni Kristo, sinusunod natin yung batas ni Kristo, upang sa ganon ay tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon ang pan natin.
Iyon ang climax kung bakit tayo narito. Makinig tayo ng salita ni Kristo, yung kanyang inuutos, tapos isasabuhay natin yon para tayo'y ililigtas saan? Sa kapahamakan. Nandito, di ba, nandyan yung tarpaulin? No? O, basahin niyo yan. O, para tayo ililigtas saan? Sa pangalawang kamatayan. Kasi, paano magkaroon ng pangalawang? Pag namatay ang tao physically, yung kanyang espiritu, hahatulan yon. Either pupunta siya sa altar ng Diyos sa langit, kung siya'y sumusunod, o nananalig kay Kristo Jesus at sumusunod sa kanyang mga salita, mapupunta siya sa altar ng Diyos sa langit. Kung hindi ka susunod, parurusahan ka, saan ka? Sa imprison spirit. Doon ang pupuntahan doon, paghahatol. Okay? Ngayon, ano naman yung pangalawang kamatayan? Ganito. Pagdating ni Kristo, bubuhayin tayong kanyang mga lingkod na namatay. Pag namatay na tayo, pagbalik ni Kristo, bubuhayin tayo. At yun na yung buhay na walang hanggan. And then, pagkatapos ng 1,000 taon na paghari ni Kristo, muling bubuhayin yung hindi sumunod sa Kanya. Bigyan sila ng eternal body. No? And then, hahatulan sila. Yun, the second death. Okay? Bali, dalawang death ng tao. First death, doon ka lang sa sementeryo, mabubulok ka doon. Kung hindi ka sumunod kay Kristo. And then, pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo, lahat ng mga namatay na hindi sumunod kay Kristo, bubuhayin yun para sila'y hahatulan. That is now the second death. Yan ang ibig sabihin ng protection. Use the Lord to protect yourself. Ano yung self mo? Yung espiritu mo at yung kaluluwa mo ay protektahan mo ngayon sa pagsunod ng batas ni Kristo, kay Kristo. Kasi yung mga namatay na hindi nag-resurrect pagdating ni Kristo, sila'y muling bubuhayin sa after 1,000 years. And then pagkatapos niyan, hahatulan sila finally at itapon sila sa dagatang apoy. And that is the second death. Pinag-aralan natin ng mga lahat yun. So, yan ang kahalagaan ng pakikinig ng salita ng Diyos, susunod sa salita ng Diyos para maprotektahan mo yung sarili mo. Saan? Sa dagatang apoy. No? Kung batas naman sa ating bansa, ito yun. Okay, sa Romans 13 verse 1, ito yung sinasabi ko. Everyone must obey state authorities. Ang mga pinuno natin ay gumawa ng mga batas. Ngayon, kailangan tayo i-obey natin yung mga batas na yon. So, kailangan alam natin yung batas ng ating bansa. Para sa ganon, yun ay susundin natin because no authority exists without God's permission, and the existing authorities have been put there by God. You see that? So yung mga pinuno ay inilagay ng Diyos dyan at sila'y gumawa ng batas, at kailangan sundin natin yun. Bakit? Bakit natin kailangan sundin yung mga ginawa nilang batas? Tandaan natin, yung mga pinuno na yun ay gumawa sila ng batas, sila ay mga lingkod ng Diyos. So kailangan, sabi ng Diyos, ay sumunod tayo. No? Lalo na sa mga pinuno at doon sa mga batas na kanilang ginawa. Okay? Bakit? Bakit natin kailangang sundin
ang batas na kanilang ginawa. Because they are God's servants working for your own good. Yan. So, ibig sabihin, kung tayo sumusunod sa batas na ginawa ng mga pinuno, ayun ay para sa ating kabutihan. Bakit pinagbawal yung e-bike sa highway? Ang gusto nila ay maprotektahan tayo sa disgrasya. Bakit ba? Kasi ang e-bike mabagal. Pero sa national road, mabibilis ang sasakyan. Sasabay ka ba doon? Kaya nga kailangan mong gumilid. So, ang iniisip ng batas na yan, ng mga LTO, para maprotektahan yung buhay natin. Kaya nga sabi ng aking ama, use the law to protect yourself. At yan ay natinabangan ko na yan. At ngayon, nakikinabang pa rin ako. Meron akong e-bike, pero alam ko yung batas. Ano ba yung pinapatupad nila? Oh, I can still use my e-bike. No? Hindi yung naririnig lang nila, haka-haka. No, you have to learn the law and put into your mind and heart and then obey the law, then that's the time you can protect yourself. No? Dami pag lalakad yan, parang binubuli nila yung may